Good morning. At syempre, bago makalimutan ni Sister Angel, welcome po sa mga first time at sa mga bisita or wait lang. Pero we welcome dito si Jairus. Yan, nasa unahan. Nakampi namin. Welcome. Kasama nila Turdy sa kanila Risa. Yon! Excited ba kayo ngayong umaga? Yes! O nasa atmosphere of worship pa rin tayo. Diba? God is good, He is able, He is faithful, He is our firm foundation. Siya yung ating matibay na pundasyon sa buhay. At kahapon nga, nag-uusap kami ng worship team. At ang sabi ko sa kanila, para mas consistent yung ating pagpupuri, pagsa-celebrate, huwag tayong tumingin dun sa mga breakthroughs natin. Kasi pag naranasan natin yung salita ng Diyos, naranasan natin sa physical, yun ay considered as physical na yun. Ibig sabihin, changing. So, paano tayo magiging consistent sa ating celebration? When we keep our eyes on who He is. Pag palagi yung celebration natin is based on who He is. Kung sino siya. Kasi siya ay consistent, siya ay constant. Sabi ko nga, we don't focus on the sin realm, but we focus on the constant. Ano yung constant? Ang Diyos. Anong ibig sabihin ng constant? Palagi. Tuloy-tuloy. Hindi nagbabago. Kaya tuwing magse-celebrate tayo based on who He is, not based on our breakthroughs or our experience with Him. Diba? Hindi naman araw-araw nararanasan nyo siya. Tama? Diba? Meron lang mga special moments na boom, naranasan mo siya. Pero pag ang iyong celebration ay based doon, ibig sabihin, hindi ka palaging magse-celebrate. Pero kapag ang iyong celebration, ang iyong pagpupuri, ang iyong ang kagalakan ay based doon sa kung sino siya, dahil siya ay consistent, siya ay faithful. Diba? Para mas maintindihan ninyo, hindi ka lang nagse-celebrate doon sa, nag-provide si Lord. Nagse-celebrate ka na, ang Diyos ang provider. Doon ka nagse-celebrate. Lord, Ikaw ang aking provider. And you celebrate with that. Bakit? Kasi mas consistent yun. Kasi siya ay constant. Pag doon sa karanasan, medyo fluctuating yun. Dahil based doon sa ating maturity yung karanasan natin sa Diyos. Pero kapag palagi tayong nakatingin sa Kanya, palagi tayong nakatingin sa kung sino siya, mas magiging consistent yung ating celebration, yung ating joy, yung ating, sabi dun sa, hindi natin kinanta kanina, I still got joy in chaos. Diba? Kahit sa kaguluhan, meron kang kagalakan. Bakit? Hindi ka nakatingin sa experience, kundi nakatingin ka sa Diyos na palaging nagbibigay ng kagalakan sa atin. Amen? Kaya mas magiging consistent ang buhay mo dito sa lupa, mas magiging makikita ng kapitbahay mo, ng iyong kaibigan. Bakit ikaw ay palaging nagagalak? Palagi kang courageous sa buhay. Masasabi mo, hindi dahil sa aking nararanasan, kundi dahil sa pagkakilala ko kung sino yung Diyos na pinapaniwalaan ko. Amen? Kapag nakilala nyo kung sino yung Diyos, nakilala nyo kung sino siya, at nakita mo na siya ay consistent God, siya ang Diyos na hindi nagbabago, siya ang Diyos na nagsasabi ng mga totoong bagay, at siya ang tumutupad ng kanyang mga pangako, then mas magiging maligaya ka sa buhay dahil hindi ka na ngayon nakatingin sa physical, kundi nakatingin ka na sa Diyos na hindi nagbabago. Amen? Amen? At yan ay encouragement ko sa inyo ngayong umaga. Nakalimutan ko si Tonton pala, nagbabalik. Yan. Ton, welcome back. So, okay lang kayo? Excited kayo? At hindi ko kayo ikikip ng matagal dito dahil alam ko magse-celebrate pa kayo ng Father's Day. Pero mamaya bago tayo umuwi, papag-pray natin yung mga ama. Siyempre, meron ba tayong bibigay? Meron tayong token of appreciation sa mga ama na nandito ngayon. Kaya mamaya yon bago tayo magtapos.
Sige, bago tayo magsimula, let us pray. Father God, salamat po sa umagang ito at alam namin na kayo ay tapat na Diyos, kayo ay hindi nagbabago at doon kami nakatayo, doon kami nakatingin, Panginoon. Lord, marami pong salamat dahil patuloy ninyong ipapahayag ang inyong salita dahil sa banal na Espiritu na nakatira sa amin. Panginoon, dalangin po namin na kayong manguna sa aming pakikinig, sa aming pagsasabi ko ng inyong katotohanan, Panginoon, nawa ang inyong kalooban ang mangyari ngayong umaga. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ino muna ako saglit. Well, ang ating pinag-uusapan ay pinamagatan nating faith side. Pwede mo bang ilagay dito yon? Dayan. Para makita nila. Minsan kasi hindi natin naintindihan yung sinasabi lang dapat makita natin doon yung word. Faith-sighted. Ibig sabihin yun ay klase ng pagtingin. Diba? Sinampol ko last time na kapag nag-40 ka na, diba? Medyo nagbabago na yung vision mo. From 2020, medyo nababawasan na, no? At minsan merong mga tao na far-sighted, na mas malinaw pag malayo. Meron namang near-sighted. So, nagets niyo na? Ngayon, yun ay isa sa mga nakita natin na kapag nakay Kristo ka, meron ka pang isang vision. Ano yung vision na yun? Faith-sighted. Nakatingin ka sa pananampalataya. At yun yung ating pinag-uusapan. Yan, faith-sighted. So, yan yung two sets of eyes natin, nung tinanggap natin si Kristo ay binigay sa atin. Meron tayong ability to see God or meron tayong ability to see things through the filter of God's promises. Diba? Nakikita natin yung mga bagay-bagay, yung sitwasyon, yung ating yung ating pamilya, yung ating business, yung ating trabaho, through the filter of God's promises. That's why, hindi tayo basta-basta nag-judge ng ating sitwasyon na ay, wala na tong pag-asa. Kasi tingin ko wala nang pag-asa. Diba? Hindi tayo basta-basta umuhusga ng ganon. Bakit? Dahil alam natin, sa ating Diyos ay walang imposible. Right? Sa ating Diyos, siya ay able. He is more than able. Amen? So, kaya hindi natin sinasabi na ay wala ng pag-asa. Bakit? Dahil ang Diyos ay walang limitasyon. So ganun tayo tumingin. Ganun tayo tumingin ngayon dahil na kay Kristo na tayo. Meron tayong abilidad na tumingin na ganun. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? Amen. At kaya ang pinag-uusapan natin ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians 5 verse 4 to 8. At ang sabi dyan, nandiyan ba? Yun. Wala sa monitor. Basahin natin. While living in this tent, we groan under its burden, not because we want to die, but because we want these new bodies. Diba? In-explain ko yun last Sunday na yun yung glorified body. And then we want, sabi dito, we crave for all that is mortal to be swallowed by eternal life. Right? Explain ko ba yan? Diba? Minsan gusto natin na, Lord, sana yung buhay, yung intention mo na buhay ang mangyari sa akin. Diba? Hindi ko na maranasan itong mga problema na to. Right? Pero dahil sabi ng Biblia, dito sa mundo, meron tayong tribulation, kaya ang ginawa sa atin ng Diyos, hindi tayo inalis sa mundo, ang ginawa ay binigyan tayo ng kakayanan na magtagumpay doon sa mga tribulation na yun. Amen? Bakit? Dahil meron tayong purpose, ano yun? To expand or to influence other people so that they can also see God and receive the life that He is offering. Amen? Yun yung parte natin. That's why hindi pa tayo inaalis dito.
Pero may time na aalisin tayo, yung tinutukoy dito. May time na aalisin na tayo dito at tapos na yung ating trabaho. At yun ay glorious day. Pero, bago dumating yon, dapat maintindihan mo muna na merong kakayanan na pababain yung langit dito sa lupa dahil ikaw yung representative niya. Right? Sabi din dito sa verse na yan, tayo yung representative, tayo yung ambassador. At kaya yun yung tinutukoy dito. Then sabi dito sa verse 5, and this is no empty hope, for God Himself is the one who has prepared us for this wonderful destiny. So yun yung ating patutunguhan, yung wonderful destiny, yung magandang plano sa atin ng Diyos na dadating yung araw na hindi ka naman problema, di ba sinabi ko to last Sunday? Hindi ka naman problema na hindi mo na kailangan magsigo sa langit, no? Hindi na natin kailangan mag-gym. Meron na tayong pandesal. Hindi na natin kailangan gawin yung mga physical things dahil iba na ang buhay sa kabila. Huwag kayong matakot sa kabila kasi maganda doon. Sabi ng Biblia, it's far better. To be with the Lord is far better. 'Di ba? Lahat naman tayo. Eventually, 'di ba? Alam niyo na. Walang kakatok sa sa wood, walang wood diyan. Ayun pala, may wood. 'Di ba? Lahat naman tayo eventually matatapos yung buhay natin, 'di ba? Walang hindi. Siguro mga sa pagkalipas ng 200 years, wala na tayo lahat dito. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's why napakagandang isipin na kahit yung ating eternal ay secure dahil kay Kristo. Kaya ang sabi dito, and to confirm this promise, He has given us the Holy Spirit, like an engagement ring as a guarantee. So yung Holy Spirit na nakatira sa atin nung tinanggap mo si Lord bilang Lord and Savior, tumira yung banal na Espiritu sa iyo at sabi, yung Holy Spirit na yun ay garantiya. So kasiguraduhan. Amen? So kaya wag ka na magduda na pupunta ba ako sa langit o hindi. Wag ka na magduda nung tinanggap mo si Kristo, tumira sa yung banal na Espiritu, yes, pupunta ka sa langit. Dahil ang pagpunta sa langit ay hindi nakadepende sa iyong ginagawa, kundi nakadepende sa ginawa ni Kristo. Amen? At naniwala ka sa ginawa niya. Kaya nga mo nga siya tinanggap Naniwala ka sa ginawa niya, kaya yun yung banal na Espiritu na tumira sa iyo, sabi dito sa salita ng Diyos, siya yung garantiya na kapag natapos na yung buhay mo dito sa lupa, ikaw ay may better life doon sa kabila. Amen? Amen, amen. Sabi doon, walang sakit doon, walang kahirapan, walang tribulation, 'di ba? Wala nang iyak, sabi sa Revelation, hindi ka na iiyak. 'Di ba? Hindi ka na walang sakit, hindi ka na mabobroken, 'di ba? Hindi ka na wala nang hindi ka na tatanda, wala nang walang wrinkles. So, mas maganda doon, tingin ko. At yes, kung nagtataka ka, Lord, pupunta ba ako doon, Lord? Ang dami kong mga kamaliang nagagawa. Diba? Dinil na natin yan, right? Kapag naniwala ka kay Kristo at tumira sa iyong banal na Espiritu, siya yung daan papunta sa ating Diyos Ama. Amen? Ngayon, ano yung part ng paggawa ng kalooban ng Diyos dito? So, ang parte nun ay ang disenyo ng Diyos, kaya Kanya binigyan ng buhay, ay para ma-display mo siya. So, yung paggawa ng kalooban dito ay para sa iba naman. Hindi lang para sa iyo, para sa iba. Kasi alam mo, Kristiyano ka, mamaya matatakil natin yon. Kristiyano ka pero palagi ka namang nakikita ng kapitbahay mo na kung anong pinagagawa mo, paano mo siya ma-influensyahan. So yung paggawa ng kalooban dito sa lupa, pagsunod dun sa righteousness na meron tayo, ay para sa iba, para makita nila na ang Diyos ay buhay sa buhay mo at sila din mismo ay tumanggap sa Kanya. So kaya hindi mo pag-aralan kung sino ka sa Kanya.
At doon naman magsisimula yung pagkilos mo ayon doon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos o doon sa pagkakabigay sa iyo ng buhay kapag natutunan mo kung sino ka sa Kanya. Nalaman mo kung sino ka sa Kanya. Mamaya, maano natin yan, matatakil. Pero basahin natin yung verse 6. That's why we're always full of courage. Even while we're at home in the body, we're homesick to be with the Lord, with the Master, for we live by faith and not by what we see with our eyes. So sabi sa verse 7, we live by faith, not by what we see with our eyes. So kapag ikaw daw ay na kay Kristo, ang ating ginagamit na pamumuhay ay hindi ayon sa ating nakikita lang. At yun yung sinasabi ko kanina, na kapag tingin nyo ang sitwasyon ay mahirap, sasabihin nyo na ay wala na to, mahirap na to. Hindi tayo ganun mabuhay. Right? Dahil meron pa tayong isang set of eyes. Ano yun? Faith-sighted. Ang problema kapag yung isang set of eyes mo ay clouded. Hindi alam kung ano yung meron siya. Hindi alam kung ano yung kakayanan ng Diyos niya. Kaya wala tayong choice kundi mabuhay lang dun sa nakikita natin kapag yung mata ng ating pananampalataya ay hindi alam kung ano yung meron siya kay Kristo, ano yung kakayanan ng Diyos niya. Kaya palagi nating pinapaulit-ulit dito, no? God is able, 'di ba? Walang imposible sa Diyos. Kung ang iyong sitwasyon ngayon sa tingin mo ay imposible, kapag tumingin ka sa paningin ng pananampalataya, palaging merong solusyon sa lahat ng problema. Amen? He is the way maker. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ano lang kailangan mong gawin? Manatili doon sa nagsabi na, ako ang gagawa ng paraan. Amen? Manatili ka sa Kanya. Manatili ka dun sa sinabi niya na ang Diyos ang bahala sa iyo. At ano mangyayari? Gagawin niya yung Kanyang sinabi. At anong kabaligtaran nun? Kapag hindi mo na siya iniisip, ako nang bahala sa buhay ko. Yan, ang tawag dun ay nabubuhay ka ayon sa iyong pagtingin. Yes, minsan nakakaya mo. Pero ang ending ay, ang problema kasi hindi lang isang laban ang ilalaban mo dito sa lupa eh. Diba? Alam mo, napagtagumpayan mo yung isa, may parating pa ulit. Diba? Alam mo, 3 beses nagtagumpay ka, yung pang-4 kaya. So, limited yung kakayanan natin. Pero kapag nakatingin tayo sa Diyos na hindi napapagod, Diyos na palaging nagtatagumpay, then kahit na sa buong buhay natin ay humarap tayo sa storms of life. Ang sabi ng kanta natin, the rain came and the wind blew, but our house was built on Jesus. Amen? Ibig sabihin, nagiging storm-proof. Diba? Kahit na hindi ka na natatakot sa problema, kundi sabi ng James, count it all joy. Mas nagagalak ka na pag meron kang problema, hindi dahil nababaliw ka na, kundi dahil excited ka na i-display ng Diyos kung sino siya sa buhay mo. Right? Makikita mo na naman yung kanyang pagkilos kapag may problema ka. Kaya yun ang sabi ni James. So we live by faith and not what we see with our eyes. Amen? Alam ko naintindihan niyo yan. Ngayon, titignan pa natin isang part kung bakit kailangan natin mabuhay sa pananampalataya. Basahin natin sa Hebrews 11, verse 1. Okay lang kayo? Sige, namnamin nyo lang yan. Sabi sa verse 1, now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. Stop muna tayo dun sa kalahati. Sabi doon, faith brings our hope
into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. So, foundation needed. So, dun sa mga bagay na kailangan natin ay kailangan ng pundasyon. Ano ibig sabihin ng pastor? Dahil ang Diyos ay hindi niya ipagkakaloob sa'yo yung mga bagay na hindi mo kayang i-handle. Ulitin ko yan. Hindi ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang i-handle. That's why kailangan ng foundation. At ano yung foundation? Faith. Sa general sense, hindi sa iyo pwedeng ibigay ng Diyos yung buhay unless na lang tanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun yung pundasyon para matanggap mo yung buhay. Right? So ibig sabihin, hindi mo matatanggap yung binigay na ng Diyos kapag wala yung pundasyon ng pananampalataya. So ito ay pundasyon. Pag sinabing pundasyon, mahalaga to, tama? Tama? Bago ka magsimula ng bahay, anong inuuna mo? Pundasyon, right? So pag meron ka, alam mo, kahit tent lang, anong nagpapatibay sa tent? 'Di ba yung peg, 'di ba yung nakatusok sa ganun? Pundasyon 'yon, right? At so ibig sabihin yung pananampalataya na alam natin last Sunday pinag-aralan natin na si Kristo, right? Siya yung pananampalataya na tinanggap natin, hindi yung mga paniniwala natin na kung ano-ano. Diba? Kundi si Kristo lang at ang mabuting salita ni Kristo, yun yung pundasyon, yun yung salita niya. At yun yung pundasyon para, sabi dito, faith brings our hope into reality and becomes the foundation needed to acquire. Sa Tagalog, yung pananampalataya ang nagdadala sa mga inaasahan natin sa realidad, sa physical. At ito din yung pundasyon para makuha mo. Pundasyon para ma-acquire. So, for example, nagbigay ang Diyos ng kagalingan. Kung hindi mo alam yon, dahil faith comes by hearing and hearing the good news about Christ, sabi sa Romans 10:17, hindi mo alam yon na ang Diyos ay nagpapagaling, wala kang pundasyon para ma-acquire yon. Hindi dahil hindi ka binigyan ng Diyos, kundi dahil available na yon, kailangan mo ng pananampalataya na galing sa salita niya para ma-acquire mo yung mga bagay na kailangan mo. Amen. Parang araw. Pag umaga, hindi porke walang araw, ibig sabihin walang araw. Ang ibig sabihin, clouded lang yung sky. Right? Maulap lang kaya hindi mo nakikita yung araw. Tama? Ganon din sa buhay natin. Hindi porke hindi mo nararanasan, hindi ibig sabihin hindi binigay ng Diyos. Ang problema, clouded lang yung pagtingin. Clouded lang yung pagtingin ng mga problema ng buhay. Kaya palaging sinasabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Bakit kailangan yung pananampalataya na makita natin? Dahil yun yung foundation to acquire the things that you need. Pag wala yung pananampalataya na galing sa salita ng Diyos, kahit na anong panalangin mo, ang ginagawa mo lang ay ikaw ay nag-iingay, nag-desperation talk na walang pundasyon para ma-acquire yung kailangan mo. That's why it's very important na maintindihan natin na ang pananampalataya na galing sa salita ng Diyos ay ito yung pundasyon, ito yung bedrock, ito yung tinutungtungan natin para maranasan mo yung mga bagay na binigay na sa iyo ng Diyos. Amen? And then sabi diyan,
It is all the evidence required to prove what is still unseen. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang pananampalataya daw, ang ebidensya na yung inaasahan mo, yung hindi mo pa nakikita, ay mangyayari. Parang ito, paano mo malalaman na gagaling ka? Dahil sinabi ng Diyos na sa kanyang mga latay, ako ay pinagaling na. Yun yung evidence, nagagaling ako. Ba't mo alam na magpo-provide si Lord? Dahil sinabi niya sa kanyang salita na He is more than able to provide all that I need. Yun yung ebidensya. At yun pa lang, 'di ba? Kung ang Diyos ang hukom, yung ebidensya mo valid. Kaya mangyayari yung inaasahan mo. Bakit? Dahil sabi doon, yung pananampalataya ang ebidensya para mapatunayan na yung hindi mo nakikita ay makikita mo at mararanasan mo sa iyong buhay. Kaya sa lahat ng gagawin mo, kailangan merong pundasyon ng pananampalataya. Ang tanong, saan ka kumukuha ng pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nun. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala kung anong ginawa niya, yung binigay niya, diba? Yun ang pinakamasaklap. Hindi mo alam yung binigay niya na. Kaya ang banal na Espiritu ay pinatira sa atin. Diba? Sabi sa basahin natin 1 Corinthians 2, verse 11. Sa New King James. Sabi, for what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him, even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Verse 12. Verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Ano yun? Sino yun? Holy Spirit. That we might know the things that have been freely given to us by God. So, hindi sapat na alam mo na meron kang tinanggap. Kailangan mo ring malaman kung ano yung tinanggap mo. Diba? May nagbigay sa'yo. Diba? Parang sa Palawan, pag may nagpadala sa'yo, tatanungin sa'yo, magkano? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam eh. Diba? Kailangan alam mo yung detalye. Ganon din, diba? Sa ibang bagay, meron ako, may binigay sa akin si engineer. Ano yung binigay niya? Hindi ko alam eh. Diba? So, walang epekto sa atin kung hindi natin alam yung mga binigay na sa atin. Kaya, ang Diyos ay matalino, binigay niya yung banal na Espiritu, hindi lang para garantiya, kundi para malaman din natin. Siya yung nagpapahayag, siya yung nagre-reveal ng mga bagay na libreng ibinigay na sa atin ng Diyos. Amen? Kaya kung meron kang kailangan, huwag ka kagad lumapit sa mga tao. Pumunta ka muna doon sa Diyos. Dahil makikita mo sa Kanyang salita. Paano ka pupunta sa Diyos? Sa Kanyang salita. Kapag nakita mo sa Kanyang salita, pag nakita mo yung salita niya at matatagpuan mo doon, yung kailangan mo pala ay binigay na sa'yo. Right? Pastor, kailangan ko yung physical. Yun na nga mga kapatid. Kaya ako tinuturo yung pananampalataya. Ang sabi sa Hebrews 11:1, yung pananampalataya, yung galing sa salita ng Diyos, siya yung magpapangyari doon sa physical na kailangan mo. Bakit? Kasi ito ay binigay na. At ang disenyo ng Diyos, kailangan mong panghawakan yung salita niya bilang pananampalataya at yun yung pundasyon para maranasan mo, para ma-acquire mo yung mga bagay na binigay niya na sa'yo. At gusto ko lang i-remind sa inyo, sabi niya, everything that pertains to life and godliness has been deposited in us.
So wala nang, Pastor, kahit ba yung problema ko sa pera? Yes. Pastor, kahit ba yung problema ko sa relasyon? Yes. May provision ng Diyos. Pastor, kahit ba yung problema namin sa pamilya? Yes. May provision ng Lord. Right? Lahat, everything. Pag sinabing everything, walang exemption. Hindi lang dito sa buhay, pati yung pamumuhay natin na makadiyos, binigay niya na rin yung kakayanan. Right? Nung isang araw, sinishare ko kay tatay kung bakit, di ba, bakit merong mga sinasabi ang salita ng Diyos na gawin mo to, gawin mo yan. Right? Dahil na kay Kristo ka na, ito na yung dapat ginagawa mo, iniiwan mo na yung mga nakaraan. Bakit ganon? Dahil ang salita ng Diyos ay parang manual. Di ba? Sino na nakakita ng manual? Di ba? Pag may binili kayo, may manual. Right? O sabihin natin na appliances, di ba? Ano ba, yung washing machine. Oh. Merong manual yon, right? Sa manual na yon, may instruction. Yung instruction na yon, ang purpose nun, hindi para maging washing machine yung washing machine. Kundi yung instruction na yon, ay ang sole purpose ng instruction ay para ma-maximize mo yung potential nung inimbento na washing machine. Right? So, ibig sabihin, mahalaga yung manual para magamit mo sa full potential niya yung washing machine. Ganon din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay manual, hindi para maging righteous ka. Kundi para ma-maximize mo yung full potential ng isang righteous na ginawa ng Diyos. At ikaw yon. Right? Kaya pag hindi mo tinitignan ng salita ng Diyos, hindi mo na ma-maximize yung buhay na binigay niya na sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung buhay na yon Kaya hindi mo ma-maximize. Di ba? Parang, halimbawa, ano bang magandang palagi nating na-misuse dahil hindi natin alam. Di ba marami tayong bagay na hindi alam, pero ginagamit natin sa ibang purpose. Di ba mayroon tayong mga bagay na ganon? Na, ito pala yung purpose niyan. Matagal ko na itong ginagamit, hindi ko alam. Di ba? May ganon kayong moment. Di ba? Bakit? Kasi hindi nyo alam. Right? So ngayon, nung nalaman niyo, ito pala mas madaling gamitin para doon kasi doon yun ginawa. Ganon din sa buhay natin. Ang salita ng Diyos, hindi ito batas. Ito ay manual na nagsasabi para magamit mo yung full potential ng buhay na meron ka, kailangan mong malaman kung ano yun. Right? Pag wala yung salita ng Diyos, nasasayang. Inom muna ako. Pag wala yung salita ng Diyos, nasasayang hindi mo nagagamit yung full potential na meron ka. Ang gagawin mo lang dahil ang palaging nasa mundo ay kailangan mong magtrabaho, kumita, mag-business, para meron kang magandang makain, magandang bahay. Yun lang, di ba? Ang sabi ng Biblia, yun yung pinakamababang way of living. Pero hindi ginawa ang tao para lang doon. Meron pang mas higit. Sabi doon, glorious living. At the only way to find out kung ano yung glorious living is to know from the Word. Kung ano yung purpose. Kaya yung salita ng Diyos ay merong mga sinasabing gagawin mo, hindi para dahil ito ay batas, kundi ito ay para magawa mo, magamit mo yung full potential ng buhay na meron ka sa Kanya. Amen? Amen? Kaya nga sabi niya, di ba isang palagi natin sinasabi dito, bitawan mo na yung lumang ikaw. Di ba? Bakit pinapabitawan? Dahil hindi mo ma-maximize yung full potential ng bagong ikaw. Pag palagi ka nakahawak dun sa lumang ikaw, hindi ganito talaga ako pastor Di ba? Hindi ka na nga ganyan Di ba? Bago ka na kay Kristo. Di ba? Tuklasin mo na yung bago mong kaugalian sa salita niya. Right? Ikaw na ngayon ay mapagpasensya. Di ba? Ikaw na ngayon, di ba? Yung kakayanan ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba yung kakayanan ng pag-ibig ng Diyos? Ang kakayanan nun ay hanggang doon sa kahit na ang kaaway mo ay kaya mong ibigin. Yun yung kakayanan ng pag-ibig ng Diyos.
At yun yung full potential nun. Hanggat hindi ka nagda-dive in doon sa full potential na yun, hindi mo magagamit yun. Amen? Amen. So verse 3, sabi sa verse 3, faith empowers us to see. So ang faith hindi lang pundasyon, ito rin yung kakayanan para makakita tayo. Amen? So pag wala yung salita ng Diyos, hindi ka makakita, blinded ka. Hindi mo makikita wala kang faith-sighted. Diba? Palagi ka lang physical-oriented person. Diba? Palaging merong limitasyon. Ay, hindi ko na kaya. Bakit? Dahil hindi ka nagbigay ng oras para makinig ng salita ng Diyos na nagpo-produce ng pananampalataya sa atin. Then, sabi down, faith empowers us to see that the universe were created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke and the invisible realm gave birth to all that is unseen. That is seen. So, ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos na nagpo-produce ng pananampalataya sa atin, yun din yung ginamit niya para mangyari yung mga nakikita natin dito. So, disenyo talaga ng Diyos na ang pundasyon ay yung salita niya. Yun din yung pundasyon natin para makita natin yung mga hindi natin nakikita. Ano bang gusto niyong makita sa buhay niyo? Kailangan makita mo yun doon sa salita ng Diyos. Kasi yun yung pundasyon para mangyari yung gusto niyong makita. Amen? Verse 4. Faith moved Abel to choose a more acceptable sacrifice to offer God than his brother Cain. So faith moved us. So hindi lang siya foundation para ma-acquire natin yung kailangan natin. Hindi lang siya kakayanan para makakita. Yung faith din ang kakayanan para tayo ay kumilos. Amen? Faith moved Abel to choose. Amen? To choose a more acceptable sacrifice. Bakit more acceptable yung kay Abel? Bakit? Dahil siya ay nagsakripisyo ayon sa disenyo. Ayon sa salita ng Diyos. Dahil nung si Adan at si Eva ay nagkasala, tinuruan sila na mag-sacrifice. Kailangan merong tumigis na dugo para sa sakripisyo. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sunugin yung mga prutas. Yun ang ginawa ni Cain. Kaya, wala siya sa disenyo. Diba? Kahit na, Lord, anong dapat ginawa ni Cain? Pumunta siya kay Abel, dala yung mga prutas niya, kapatid, palit muna tayo. Kailangan kong mag-sacrifice sa Diyos. Ito yung prutas kapalit nung hayop na isasakripisyo ko. Tama? So, wala ang ginawa ni Abel. Hindi, gusto kong itong sunuging sunugin ko itong pakwan Kaya mo yung nasunog na pakwan. Diba? Hindi yun yung disenyo Kaya pananampalataya ang nire-require ng Diyos. Hindi ka pwedeng maniwala ng sarili mong paniniwala. Kagaya ni Abel na, diba? Ganun tayo minsan Hindi, itong gusto kong gawin, itong paniniwala ko Diba? Ay taliwas doon sa sinasabi ng Diyos. That's why yung ating pundasyon ay pananampalataya para maranasan natin siya. Dahil yung pananampalataya ang nag-move sa atin na mapumili ng tama. Hindi kagaya ni Cain na nagsakripisyo ng prutas tapos ang ginawa niya, 'di ba? Alam niyo naman, 'di ba? Nung hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, nagalit siya. Hindi siya sa Diyos nagalit. Kay Abel. 'Di ba? Anong sabi ng Diyos doon? Kung ginawa mo ba yung tama, hindi ba kita tatanggapin? Yun yung sabi doon kung mababasa niyo yan. So, ganun ang Diyos natin, palagi siyang naka-stick doon sa kanyang sinabi. Pag sinabi niya ang sakripisyo ay hayop ang sakripisyo. Hindi ka pwede mag-sacrifice ng iba. Right? Tama? Pag sinabing doktor ka, kailangan yun ang gawin mo. Pag sinabing pastor ka, hindi ka pwede maging PBA player.
Ayun. Right? Tama? Yun yung dapat pananampalataya na ating tinatayuan. Dahil yung pananampalataya ang nagpapakilos sa atin. Amen? Kaya dito nyo maintindihan yung James 2 verse 14. Ito ay palaging pinagtatalunan ng mga pastor. Sabi diyan, James 2 verse 14, my dear brothers and sisters, doon pa lang alam mo na na ang kinakausap ni James ay mga Kristiyano. Tama? Sabi sa New King James Version, babasahin ko. My brethren. So hindi naman tatawagin ni James na brethren, brothers and sisters. Yung kanyang sinusulatan ko, hindi pa mga Kristiyano yon. Right? So ang sabi dito, dear brothers and sisters, what good is it if someone claims to have faith but demonstrates no good works to prove it? That's why faith moves us. Sabi sa Hebrews. Amen? So itong faith na to ay hindi ito tungkol sa saving faith. Yung para maligtas ka sa iyong mga kasalanan. Itong faith na to, tinutukoy dito ay para makita ng tao yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Sabi diyan, how could this kind of faith save anyone, right? So kung ikaw lang naniniwala, hindi naman nakikita sa gawa mo, paano maliligtas yung kapitbahay mo? 'Di ba? Hindi sila maniniwala. Mas masama ka pa nga sa akin eh. Mas chismoso ka pa nga sa akin eh. Paano ako maniniwala sa iyo? 'Di ba? Kaya kung tinanggap mo si Kristo, kailangan mong tuklasin. So, ito naman ay hindi issue ng dapat mong gawin. Right? Kasi nga, alam na natin na okay, Kristiyano ako, dapat mamuhay akong isang Kristiyano. Hindi yun yung problema. Ang problema, paano tayo mapapakilos, may empower para kumilos na parang binago na ng Lord. At yun doon pumapasok yung pagkaalam ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Dahil yung pananampalataya na yon ay it will move you to choose right. Parang si Abel. Amen? So, sabi dito, for example, if a brother or sister in the faith is poorly clothed and hungry, diba? So basic needs lang. And you leave them saying, goodbye, I hope you stay warm and have plenty to eat. But you don't provide them with a coat or even a cup of soup. What good is your faith? So then, faith that doesn't involve action is phony. Ano ibig sabihin ng phony? Unfruitful. Diba? Ibig sabihin, walang, diba? Anong purpose ng bunga? Diba? Yung puno ba, siya din ba ang kumakain ng bunga niya? Oh, sarap ng bunga ko. Diba? Hindi, diba? Yung bunga ng puno para sa iba. Tama? Para sa dumadaan. Oh, ganda ng bunga. Diba? Para makina. Ganon din tayo. Kaya tayo gusto ng Diyos na mamunga ay para sa kaibigan mo. Hindi para sa iyo. Para sa kapitbahay mo, para sa magulang mo na hindi pa naniniwala kay Kristo. Amen? So, faith moves us, right? Ito, hindi, alam ko dati narinig ninyo, faith moves God. Hindi. Faith doesn't move God. Love moves God. Sabi niya, for God so loved the world that He gave. So, yung pag-ibig niyang nag-move sa Kanya. Hindi yung pananampalataya mo. Diba? Sabi sa Ephesians 2, sabi sa Ephesians 2, anong sabi doon? 2 verse. Verse 4, but God still loved us with such great love. He is so rich in compassion and mercy, even when we were dead and doomed. Diba? Sabi doon sa New King James, sabi diyan, but God, who is rich in mercy because of His
great love with which He loved us. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together. So, ang nag-move sa Lord, yung pag-ibig niya sa atin. At yung pag-ibig niya sa atin ay walang tinatangi, di ba? Hindi dahil mabait ka, kaya kanya minahal. Sabi doon, kahit na nung makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Right? So, yung faith, hindi yun na nagpapakilos sa Diyos dahil ang Diyos ay may sariling pagkilos. At siya ay napakilos ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya siya yung nauna na kumilos. Kaya ang sabi ng Biblia ay kailangan mo na lang tuklasin, kaya binigay niya ang banal na Espiritu para malaman mo yung mga libreng bagay na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, sa basic na kailangan natin, hindi dahil may faith ka, ay kumilos ang Lord kasi meron akong faith. Hindi ganoon. Diba? Kasi pag ganon, works ang tawag doon. Dahil may faith ka kaya kumilos ang Lord. Hindi. Ang Diyos ay nagbigay na. Sabi niya, He provided for everything. He provided for everything we could possibly need. Diba? Diba? Ngayon nakita natin, 2,000 plus years ago, bago tayo nabuhay, pero yung provision ng pag-ibig ng Diyos, yung provision ng kapatawaran, ay nauna na 2,000 plus years ago. Diba? Bago pa magkasala si Jairus, meron ng provision ng kapatawaran. Kaya hindi siya napakilos dahil naniwala ka. Ikaw ang napakilos dahil naniwala ka. Kaya faith moved us. So, pag nalaman mo mula sa salita ng Diyos na ikaw ay pinagaling, anong mangyayari? Kikilos ka na dapat na magaling. Na hindi lahat ng makikita mo, hindi, malala nga yung sakit ko eh. Hindi ganoon ang sinasabi ng isang naniwala na pinagaling na, no? Ang mga pinagaling na naniniwala sila ay pinagaling ay kahit na merong sakit, ang sinasabi nila, hindi, pinagaling na ako ng Diyos sa kanya mga latay. Amen? Ganun na doon na kumikilos ang iyong mga bibig. Diba? Yun na yung sinasabi ng iyong mga, kaya, naalala ko nung pinagaling ni Jesus yung nanay ni Peter, di ba? Siya ay nakahiga. Nung pinagaling, anong ginawa? Ay, masakit pa nga yung aking likod. Hindi, ganun ba ginawa? Hindi. Dumayo agad at nagsilbi sa kanila. Napapakilos tayo ng pananampalataya. Right? Kaya kapag sinabi mo na ang Diyos ang nagpo-provide, huwag ka nang malungkot. Mag-celebrate ka na dahil siya ang provider. Amen? Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Amen? Diba? Hindi na based sa karanasan mo yung iyong pagpupuri. Based na sa kanyang consistency. Based na sa kung sino siya. Kaya pag nalaman mo sa salita ng Diyos, nagsa-celebrate ka na. Naalala ko sinabi ng Diyos sa ni Kristo sa mga disipulo, pagbalik nila galing sa 2x2 na sila ay pinaalis. Sabi niya, kahit ang mga demonyo ay nag-subjected sa iyong pangalan. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong magsaya dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa inyo. Magsaya kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ano yon? Yun yung consistent. Yun yung hindi magbabago. Yung demonyo minsan hindi makikinig sa inyo. Pero yung consistent, sa consistent dapat tayo nagsa-celebrate. Sino yon? Yun ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagpo-provide, ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos nagbibigay ng wisdom sa lahat ng ating mga pangangailangan, ang Diyos ang nagbibigay ng pabor sa ating mga ginagawa. Right? Makikita mo na meron kang pabor sa iyong mga ginagawa, sa lahat ng iyong ginagawa dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pabor sa atin. Amen? So faith moves us. So ang faith ay hindi lang pundasyon na kailangan natin. Siya din yung nag-i-empower sa atin para makakita tayo. At yung faith din ang nagpapagalaw sa atin. At saan manggagaling yung faith? Sa pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, importante na makinig. Pag wala kayo naririnig, walang pananampalataya na mapuproduce. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo na natanggap namin ngayong umaga. At ito ay nagbigay sa amin ng kaliwanagan
kung paano kami mabuhay ayon sa iyong mga sinabi. Lord, dalangin po namin na ang aming mga narinig ngayong umaga ay magbigay pa na ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magpahayag nitong mga narinig namin. Lord, maraming pong salamat. Palagi namin pinapagpasalamat ang inyong katangian na nagpo-provide, ang inyong katangian na nagpapagaling, ang inyong katangian na nagbibigay ng proteksyon, ang inyong katangian na nagbibigay ng pabor at karunungan sa amin. At doon kami nakatingin sa inyo, hindi sa aming karanasan, kundi sa inyo, kung sino kayo, kung anong sinabi niyo, kung sino kayo. Lord, marami pong salamat. Dahil alam namin na kayo ay tapat sa inyong mga sinabi. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.